Dahil sa hirap ng buhay, kinailangan kong magpunta sa malalayong lugar upang magtrabaho. Kuya Barry, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Brian. Isa po akong magsasaka. Tubong taga Mabinay, Negros Oriental. Hindi sa pagmamayabang, matapang po ako. Madalas akong iwasan ng aking mga kapitbahay dahil nagwawala ako kapag nalalasing ako. Nakasanayan ko na iyong kapag nakakainom ay palagi iyong may kaakibat na kaguluhan. Pati ang nanay ko, pinakaiiwas-iwasan ang makipagtalo sa akin kapag lasing ako. Ngunit kung hindi naman ako nakakainom ng alak, ay mabait naman ako at hindi mahirap kausapin. Nagkataong naibenta na ang aming kalabaw nang maikasal si kuya. Wala na kaming pansaka kaya naman lubos kaming nahihirapan sa pang-araw-araw naming trabaho doon sa bukid. Naisipan kong makipagsapalaran sa kabankalan para naman may maipantustos kami sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Mabuti na lang at agad na pumayag si nanay. Lakip ang pangakong hinding-hindi ako maglalasing sa hindi ko na baluarte. Natatakot si nanay na baka magaya ako sa iba na kung kailan nakipagsapalaran ay saka naman daw na disgrasya. Pinagtawanan ko lamang iyon at binaliwala. Alam ko naman ang limitasyon ko sa aking sarili. Agad akong nakahanap ng amo na maaari kong pagtrabahuhan, ngunit sa bukid pa rin ako natoka. Isa ako sa mga manggagapas ng tubo. Ang aking amo ay may-ari ng truck at siya rin ang driver. Habang namimili din siya ng mga tubo na maaari naming magapas at ibiyahe sa isang gilingan ng tubo na gumagawa naman ng asukal. May isang nabili ang aming amo at kinakailangang trabahuin agad. Maaga pa lamang ay nagtungo na kami sa sakahan upang magsimula ng maggapas. May bahay pala iyon sa gitna ng natatabunan at nagtataasang mga pananim. Sabi ng aking amo, iyon daw ang may-ari ng binili niyang tubo. May 2 anak iyong babae na nagsitulong din sa paggapas. Parang lalaki magsikilos ngunit ubod ng ganda. Ang kanilang ina ang nagluluto ng pagkain na siyang pagsasaluhan namin sa tanghalian. Unang pakikita ko sa kanilang nanay ay iba na ang pakiramdam ko. Kakaiba kasi tumingin at kapag tinititigan mo naman ay ililis ang kanyang tingin. Wala naman akong malapit na kaibigan na kasama ko, kaya wala akong mapagsabihan ng aking mga pagdududa. Gumawa lang kami ng trapal at sa hapon ay kami na ang nagluluto ng aming hapunan. Sa pinagtatrabahuhan na kami natutulog dahil masyadong malayo ang bayan. Gigising lang kami ng maaga sa umaga, maliligo sa batis, saka kakain ng agahan at magsisimula ulit sa paggapas. Buong araw iyon at hihinto lang kami kapag kakain na ng pananghalian. Medyo malaki-laki pa iyon kaya naman hindi pa kami matatapos ng ilang araw. Tiyak, malaki-laki rin ang kikitain namin
lalo na kapag walang hinto ang gilingan ng asukal. Malapit lang ang aking pwesto sa may-ari ng tubo, kaya panakanakang nasisilip ko ang mag-anak sa loob ng bahay. Tila kay seryoso nila. Hindi ko man lang nakita na nagbibiroan ng mag-anak. Naalala ko tuloy si nanay at nakaramdam ng sandaling pangungulila. Naisip kong umuwi muna sa amin kapag nakasweldo ako. Medyo matagal na rin kasi akong hindi nakakainom. Kinagabihan, nagkayayaan ang ilan sa aking mga kasama na mag-inuman sa bayan. Inaya nila ako, ngunit magalang ko silang tinanggihan. Tatatlo kaming naiwan sa aming higaan na inabala ang sarili sa kanya-kanyang gawain. Ako ay nakahiga habang pabiling-biling sa higaan. Nang bumiling ako, sa kabila ay napatapat ang tingin ko sa may kadilimang bahay sa di kalayuan. Naisip ko, wala yatang kuryente sa kinaroroonan namin. Mainit at malamok kaya muli akong bumangon. Hindi ako makatulog at bigla akong napapatingin sa bahay sa di kalayuan. Alam kong hindi ako dapat makialam, ngunit hindi ko maiwasan pakinggan ang udyok ng kuryosidad, lalo pa at may kakaiba talaga sa pamilyang aking pinagdududahan. Bakit hindi? Unang araw pa lamang namin ay may napansin na ako sa nanay ng 2 dalaga. Tila natatakam itong nakatingin sa amin habang naghihiwa ng mga rekados sa pananghalian. Pangalawa, nakita kong maagang dumating ang kanyang asawa mula sa kung saan at may dalang sako na may masangsang na amoy. Hindi naman ganoon katapang ang amoy ng mga kinatay na karne. Mapababoy man iyon o baka. Nang sinubukan kong sundan ang patak ng dugo sa lupa, ay iba talaga ang mantsa noon. Tila dugo ng tao. Kaya naman, hindi na nawaglit sa aking isipan na baka mga aswang ang nasabing pamilya at naghihintay lang na mabiktima ang isa sa amin. Niwala akong matinong tulog dahil sa takot na baka pagpiestahan kami bigla. Naalala ko pa naman sa kwento ng aking nanay na ang baryong ito ay usap-usapang may isang barangay na lugar ng kaaswangan. Hindi bawal ang kumain ng tao dahil iyon ang hanap buhay at ikinabubuhay nila. Kaya naman sa tuwing sumasapit ang dilim at naiisip kong malapit lang ang mga pinagdududahan kong aswang, ay halos hindi na ako makatulog. Ayaw kong magising na iniikot na ng mga aswang sa isang malaking baga at ginagawa na akong lechon. Nagpasya akong maglakad-lakad sa paligid. Naisip ko, baka maagang natulog ang mga nakatira sa bahay kaya lumibot ako sa kanilang likod bahay. Gayon na lang ang tindi ng kaba sa aking dibdib nang makitang papunta sa kakahuyan ang ina ng mga dalaga. Walang ingay akong sumunod hanggang sa huminto ang ginang. Napansin kong naroroon pala ang anak nitong panganay na babae at naghihintay sa kanyang ina. Umusal ang ina ng mga hindi ko maintindihang orasyon.
At ilang saglit pa, may nakita akong tila kulay itim na bilugang bato na iniluwa ng kanilang ina. Iniabot niya iyon sa kanyang anak na dalaga na tinanggap nito kaagad at biglang isinubo ito sa kanyang bibig. Tila sinakal ang babae nang hawakan nito ang kanyang liig dahil hindi daw siya makahinga. Nang himatayin ang dalaga ay nagpatuloy sa pag-usal ng orasyon ang ginang hanggang sa nagulat na lamang ako nang sa isang kisap mata ay maging isang kulay itim na ibon ang babae. Lumipad ito paitaas hanggang sa mawala sa ere. Ang dalaga naman ay nanatiling nakahandusay sa lupa, ngunit pinilit kong huwag lumapit sa takot na baka maging isang aswang na din ito at basta na lang akong sakmalin at gawing hapunan. Nagmamadali ako sa pagkapang ng dahan-dahan hanggang sa tuluyan na akong makalayo pabalik sa aking higaan at pinilit na makatulog kahit ang totoo ay halos mamatay-matay na ako sa takot. Kinaumagahan, maaga akong nagising kahit nangangalumata ang mga mata ko dahil sa puyat. Walang gana akong bumangon at naligo saka nagbihis upang maagang maggapas. Ang iba sa mga kama ko ay tulog pa dahil sa kalasingan kagabi. Medyo madilim-dilim pa nga kaya walang ingay akong naglakad pa uwi. Nakasabay ko ang ginang na may dalang sako. Nangangalahati ang laman at tila mabigat ito. Ni hindi ako nito nilingon habang bitbit ang mabigat na bagay na iyon na may tumutulo. Hindi ko maiwasang manginig sa takot. Kahit pa sabihin nating sanay ako sa pakikipagbasag ulo. Ibang usapan na kapag aswang ang katapat. Normal na tao lamang ako at walang kakayahan kagaya ng mga nasabing nilalang. Nagpatay mali siya din ako at nagpatuloy sa paglalakad matapos kong batiin ng magandang umaga ang ginang na wala man lang sagot. Ako na ang nagsaing nang makita kong nagsibango na din ang aking mga kasamahan. Kahit papaano ay naging kaibigan ko na din ang ilan sa kanila. Nagkwento ang isa na may umiikot-ikot daw na malaking ibon sa kanila kagabi at tingin daw nila ay aswang iyon. Hindi ako nagsalita at nagpatuloy sa pagdigamo, ngunit naalala kong ang aming ulam ay nasa likod ng kusina ng bahay sa di kalayuan. Natatakot man ay nagtungo ako at hindi na nagpaalam pa sa may-ari. Ngunit gayon na lang ang takot ko nang may makitang mga putol na kamay at paa sa mesa nila sa kusina. Napaatras ako at natakot lalo pa nang makita kong may ginagawa pala silang compost pit sa unahan at malapit na iyong mapuno ng mga buto ng tao. Hindik akong napaatras at bumalik sa aking pinanggalingan. Hingal na lumapit ako sa aking amo at nagpaalam ng umuwi. Hindi naman ito nagtanong dahil alam niya ang dahilan kung bakit ako natakot. Binigyan niya ako sa kabuuan ng aking sweldo at sinabihang bumalik. Ngunit wala na akong balak pa.
Wala akong planong magpakain sa may-ari ng tubo na napag-alaman ko na isa palang bangkilan. Iyon ang isang uri ng aswang na nagbabago ng anyo. Hindi na ako bumalik pa, Kuya Bari, dahil mahal ko ang aking ina at gusto ko pa ring magkita kami. Lumipas ang ilang panahon, nabalitaan ko na lang na nawala na ang may-ari ng tubo at ni isa sa mga kasamahan ko doon ay walang nakakaalam kung bakit bigla silang naglaho. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Gumagalang, Brian. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, maging sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Mula po pagkabata ay kinahiligan ko na talaga ang pagkain ng kung ano-anong mga lamang tiyan na masarap sa panlasa ko. Ang hindi ko alam, iyon pala ang magdudulot ng karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Carlos. Taong 1900 at 900 po nang maganap itong nakakakilabot kong karanasan sa kamay ng isang aswang. Bagong lipat po kami noon sa Cavite. Hindi ko pa po kabisado ang pasikot-sikot sa lugar, kaya naman po ang ruta ko lang sa araw-araw ay bahay-eskwelahan lamang. May iilan din namang mga kapitbahay ang gustong maging kaibigan ko, kaso nga lang ako yung ayaw makipagkilala sa kanila. Sa paaralan, wala din naman akong gaanong nakakausap dahil ayoko po. Umiiwas ako sa tuwing may nais na makipaglapit sa akin. Doon sa katabi ng paaralan namin ay may maliit po na karinderya. Doon po kami bumibili ng mga pagkaing gusto namin. Merong mga lollipop, candy at mga junk foods din, pero mas gusto ko pong bilhin doon ay ang mga lutong ulam na itinitinda nila. Ang may-ari ng karinderyang pong iyon ay si Manang Warla. Masarap po siyang magluto at paborito ko yung pansit, kaya naman ay araw-araw akong bumibili doon. Isang araw, mayroon pong bagong lipat sa tapat ng karinderya ni Manang Warla. Kagaya niya, nagbebenta rin ng bagong lipat ng mga kakanin at mga ulam. Dahil nga bagong bukas, ay doon bumibili ang mga kabataan na nag-aaral din sa paaralang pinapasukan ko. Ayon sa kanila, masarap daw ang luto doon at katakam-takam ito. Siyempre pa, sinubukan ko rin po na doon na nga bumili ng pansit. Noong akmang isusubo ko na sana ang pansit nang bigla pong lumindol. Saglit naman po iyon, ngunit hindi ko na napakinabangan pa ang pagkain ko dahil ang baonan ko po ay nalaglag na rin sa sahig. Kaya naman ay nagtungo na lamang ako kina Manang Warla. Doon kasi nakakautang po ako, kaya kahit papaano po ay nagkalaman ang tiyan ko ng tanghaling iyon. Sa paglipas ng mga araw, ay kakaunti na lang ang nagtutungo sa kainan ni Manang Warla. Kahit na ganoon ay hindi ko naman siya nakitaan ng pagkainggit. Ang lagi niyang sinasabi sa amin kapag ka naihahambing na ang mga luto niya sa kabila ay wala daw siyang magagawa kung hindi nagugustuhan ng ibang mga bata ang niluluto niya. Isang araw, kagagaling ko lamang noon sa principal's office. Nadatnan kong nag-uumpukan ang mga bata mula sa iba't ibang grado doon sa may siso. Nang inusisa ko po kung ano ang naroroon, nasipat ko ang isang batang babae na nagsusuka. Halos hindi na nga ito makahinga eh. Kaagad na binuhat siya ng teacher papunta sa klinika ng paaralan. At sa pagtingin ko sa mga naisuka ng bata, ay nagulat na lamang po ako nang masilayan ko
ang isang parang putol na daliri ng tao. Kinusot-kusot ko pa nga ang aking mga mata, ngunit talagang putol na daliri ang nakikita ko. Subalit bigla na lamang iyong naging karne nang itinuro ko sa isang kaklase ang nakita ko. Ha? Saan? Saan yung daliri na sinasabi mo, Carlos? Naku, mukhang karne naman yata yan eh. Umalis na nga tayo rito. Nakakadiri naman yan tinitignan mo eh. Suka yan oh. Tugon nito sa akin. Napakunot naman ang aking noo at muling tinitigan ang suka. Karne nga lang iyon. Kinabukasan, may bulong-bulungan akong nahagip na si Manang Warla raw ay isang aswang. May nakakita raw sa kanya doon sa kabilang karinderya habang nakasilip sa loob at nakatuwad pa raw si Manang Warla habang ginagawa iyon. Ang usapang iyon ay nakarating kay Manang Warla. Galit na galit siyang nagtanong kung sino raw ang may pasimuno ng gawa-gawang balita. At ang lahat ay iisa lang ang tinukoy. Ayon pa sa iba ay kumalat ng tsismis na iyon dahil sa isang batang babae na nagsabing nakita raw nito si Manang Warla na nakatuwad kaya tinawag niya itong isang aswang. Agad namang kinumpronta ni Manang Warla ang bata at imbis na humingi ng dispensa sa mga pinagsasabi ay iginiit pa nitong aswang nga talaga si Manang Warla. Galit na galit siya sa tinuran ng bata. Nakita ko ang pamumula ng kanyang buong mukha, panlilisik ng kanyang mga mata. Noong akmang sasampalin na sana niya ang bata, nang duraan siya nito sa mukha, sabay takbo papalayo. At doon ay tila naging dragon itong si Manang Warla dahil sa tindi ng galit at inis ay naihagis niya ang mga baso sa sahig at nabasag ang mga iyon. Hindi pa siya nakontento at mapuwersang pinataob pa niya ang 3 upuang kahoy. Kayo, umalis kayo rito! Pagkara ay bali niya sa amin ng ilang mga kabataang nakamasid sa kanya. At siyempre po dahil naman sa tindi ng takot namin ay tumalima naman kami kaagad. Nakarating sa mga guro ang nangyari at kinausap ng mga guro ang bata. Tinanong nila ito kung bakit niya iyon ginawa kay Manang Warla. Ayon pa sa bata ay hindi siya nagsisinungaling. Totoong nakita niya raw si Manang Warla na nakatuwad habang sumisilip sa kabilang karinderya. Natakot pa nga daw siya nang sa pagharap nito sa kanya ay nakita niya ang nakakatakot nitong anyo. Ang anyo ng isang aswang. Dahil naman sa sinabi ng bata ay walang nagawa ang mga guro. Kahit pa na para sa kanila ay hindi talaga ito kapani-paniwala. Nagulat na lang po kami isang umaga nang mabalitaan namin ang pagkawala ng batang iyon. Ayon sa mga magulang nito ay hindi na daw ito nakauwi pa galing sa eskwela. Hanggang sa lumipas ang 3 araw, natagpuan ang bangkay ng bata sa ilalim ng kanyugan. Wakwak ang dibdib ng bata. Wala na itong puso at mga lamang loob. Putol din ang 2 nitong mga kamay at binti. Dahil sa pangyayaring iyon, lagi na akong sinusundo ng aking ama. Pansin ko rin na hindi na nagbukas ng kainan itong si Manang Warla dahil isinugod umano ito sa ospital. Kaya naman ay doon na ako bumibili ng ulam sa kabilang karinderya. Maraming ulam ang nakadisplay doon, ngunit wala silang pansit. Nadismaya ako ng kaunti dahil iyon pa naman ang paborito ko. Kaya sa puntong iyon ay napilitan na lamang akong bumili ng dinuguan. Masarap na masarap iyon sa aking panlasa. Ang sarap naman po ng mga niluluto nyo rito. Narinig kong saad ng isang babae sa tindera. Ay salamat po ha. Masarap po talagang magluto ang tiyahin ko, Ale. Tugon naman nito. Sa isip-isip ko ay iba pala ang tagaluto. Ang buong akala ko kasi
ay iyong tindera lang ang nagluluto ng mga pagkain doon. Hindi ko naman kasi nakikitang lumalabas ni minsan ang sinasabing niyang tiyahin. Isang hapon, hindi pa ako sinundo ng ama ko dahil sa lakas ng ulan ay napilitan akong umuwi na lamang mag-isa. Ayoko rin naman kasing abutan ng dilim sa loob ng paaralan dahil sa matatakotin po talaga ako. Kahit pa sinabi ng ama ko na kahit sa anumang mangyari ay hihintayin ko siya dahil susunduin niya raw ako. Ngunit nang makalabas ako ng gate ng paaralan ay lalong lumakas pa ng lumakas ang ulan. Kung kaya't napatakbo na lamang ako sa karinderya, nakakumpetensya ni Manang Warla upang makasilong. Malapit nang magdilim, ngunit wala pa rin ang ama ko. Nasa pagmumuni-muni ako nang biglang may lumabas na isang babae mula sa loob ng bahay ng may-ari ng karinderya. Nasipat ko siya mula sa gilid ng aking mga mata. Akala ko nga ay si Manang Warla dahil may hawig din sila at pareho ang tindig at sukat ng kanilang pangangatawan. Maging ang korte ng kanilang buhok ay magkatulad. Nang tumalikod siya ay pinagmasdan ko siyang maigi. Wala talagang pinagkaiba kay Manang Warla. Siguro ay napansin niyang sumisiksik ako sa gilid ng karinderya nila upang hindi ako mabasa ng ulan. Akala ko nga ay papapasukin niya ako, ngunit nang humarap siya sa akin ay biglang nanindig ang aking mga balahibo. Nakita ko kasi ang pagngisi niya na naghatid sa akin ng matinding kilabot. Kakaiba ang kanyang anyo, nangungulubot ang kanyang mga balat. Pulang-pula ang kanyang mga mata at inilabas pa niya ang kanyang dila. Dinilaan niya ang kanyang mga labi habang titig na titig sa akin. Nakita ko pang tumulo ang kanyang laway sa bandang gilid ng kanyang bibig. Nanginginig na ako noon sa takot, ngunit tila ipinako ang aking mga paa doon sa kinatatayuan ko. Hindi ko na maigalaw ang aking mga kamay dahil sa sobrang takot. Buti na lamang at nakita ko ang ama ko na may daladalang payong. Kahit na alam kong mababasa ako ng ulan, ay pinilit kong makatakbo patungo sa kanya. Buti na lang at nagkaroon pa ako ng lakas upang makatakbo. Sa paglingon ko sa babae ay nakatingin pa rin ito sa akin habang kumakaway-kaway. Dahil sa pagkabasa ko sa ulan ay nilagnat po ako, Kuya Bari, kung kaya't hindi po ako nakapasok ng sumunod na araw. Sakto namang napaluwas ang lolo ko galing Sikihor. Hindi ko napigilang magkwento sa kanya patungkol sa nakita ko doon sa karinderya na ikinatawa lang ng ina ko. Sabi niya ay ganoon na daw talaga ang pagmumukha ng babaeng iyon. Lagi raw niya kasing nakakasabay sa pamamalengke ang aling iyon. Pipi nga rin daw ito. Sa pagbalik ko po sa eskwela ay may bagong pinagkakaguluhan ang mga kabataan sa kainan. Masarap daw kasi ang bagong ulam na iniluto doon. Siyempre pa ay nainganyo ako kaya nang sumapit po ang tanghali ay agad akong dumiretso sa karinderyang iyon. Napakaraming mga tao ang nakapila. Bata man o matanda ay nais matikman ang kanilang espesyal na pansit. Huwag kayong mag-alala, marami ang nailuto ng ating kusinera kaya hindi kayo mauubusan. Saad pa ng tindera dahil nagtutulakan na kami sa pila ng ilang mga kabataan. Nang masilayan ko ang espesyal na pansit ay medyo nag-iba po ang pakiramdam ko. Paano ba naman kasi? Hindi nakakatakam tignan ang pansit na nasa harapan ko ng mga sandaling iyon. Kasi kulay itim iyon. Nahalata ata ng tindera ang pagagulat ko nang masilayan ko ang espesyal nilang pansit na tinatawag nilang pansit negra. Bata, kahit mukhang maputik ang pansit namin ay masarap yan. Huwag kang mag-alala,
Yang kulay itim na yan ay nakuha mula sa pusit na inihalo. Anya na sinang-ayunan ng marami. Kahit na nagdadalawang isip ako noon, Kuya Bari, kung kakain ba o hindi, ay mas pinili ko na lamang na bumili. Doon ko na lang sa loob ng classroom kakainin ang nabili kong pansit negra. Sa isip-isip ko lang. Subalit pagkabukas ko sa supot na pinaglalagyan nito ay nagulat na lamang po ako nang tumambad sa paningin ko ang mga gutay-gutay na bituka at may putol na mga daliri pa. Nabitawan kong bigla tuloy ang supot at ramdam na ramdam ko ang mabilis sa pagkabog ng dibdib ko noon, Kuya Bari. Hindi na nga ako nakakain pa dahil sa nasilayang kong mga nakakadiring bagay. Dinala ko na lamang ang supot sa bahay at ipinakita ko kina lolo iyon. Matapos kong ibigay iyon ay hindi ko na alam kung ano pang ginawa ni lolo sa mga nakalagay sa supot. Pero inutusan nila akong bumili ulit ng pansit negra kinabukasan. Hinablot ng isa kong kaklase ang supot ng pansit negra ko nang nakita nilang hindi ko naman ito ginalaw at inilabas mula sa supot. Kaagad na kinuha ko iyon mula sa kanila at sinabing iuuwi ko iyon para sa ina ko. Pero hindi nila ako tinantanan. Hinila nila pabalik ang supot hanggang sa naghilahan na kami, dahilan upang mapunit ang supot at magkandalaglag ang mga putol na daliri na may kasamang mga bituka. Napaatras ako nang makita ang mga iyon. Subalit ang mga kaklase ko ay nasasayangan sa pansit na nahulog. Kahit diring-diri ako sa mga iyon, ay pikit mata kong pinulot dahil dadalhin ko pa iyon sa bahay upang ipakita sa lolo ko. Nagulat naman ang aking mga kaklase na parang wala silang nakita. Ni hindi sila nagulat sa mga nakikita ko. Kaya't dali-dali akong umuwi. Pagdating ko sa bahay ay naroon kaagad si lolo at agad kong isinalaysay sa kanya ang buong pangyayari. Aswang! Aswang, apo, ang nagluto ng mga ito. Ginamit nila ang kanilang itim na kapangyarihan upang linlangin ang paningin ng bawat taong bumibili o kumakain sa kanyang mga niluto. Ang sabi ng lolo ko nang makarating na ako sa bahay, dala ang supot na may lamang putol na daliri ng tao. Tinanong ko si Lolo Kuya Bari kung bakit mga daliring putol ang tingin ko sa pansit negra. At ang sabi niya ay noong ginamot niya ako, ay nilagyan niya raw ako ng proteksyon laban sa hipnotismo ng aswang. Ang lahat daw ng mga pagkain na nilagyan ng itim na mahika ng mga aswang ay hindi raw nag-iiba ang anyo kapag tinitingnan ko. Doon ko palang naintindihan at napagtanto kung bakit hindi nakikita ng mga kaeskwela ko ang mga putol na daliri. Halos ilang linggo rin bago nagbukas ang kainan ni Manang Warla. Doon na ako bumibili ng ulam, Kuya Bari, sa kanya dahil ang mga nilulutong ulam ni Manang Warla ay katakam-takam talaga at sigurado akong ligtas. Noong nagkaroon kami ng pagkakataon, ay naikwento ko sa kanya ang tungkol sa tagaluto ng ulam sa kabilang karinderya na ang sabi ko ay kahawig na kahawig niya. Sa tangkad, sukat ng katawan, korte ng buhok at anyo kapag naka-side view ang babae. Medyo nagulat pa nga si Manang Warla dahil hindi naman daw niya pinapansin ang babaeng iyon. Sa walang ano-ano ay bigla na lamang sumulpot sa harapan namin ang babaeng iyon. Sa puntong iyon ay tila bagong gising ito. Hindi pa kasi nagsusuklay at amoy ko rin ang mabahong hininga nito. Nakalabas kasi, Kuya Bari, ang dila niya at tila dinidilaan ng kanyang mga labi ng paulit-ulit bago naghikab sa harap namin ni Manang Warla. Ay,
Talagang nakakasulasok ang amoy ng kanyang hininga na para bang may nakain na bulok na pagkain. Napatayo na lamang si Manang Warla at napatakbo sa lababo upang magsuka. Ako naman ay napatakip na lamang sa aking ilong. Nang magtama ang aming mga mata ay mabalasik iyong nakatingin sa akin. Hanggang sa biglang naging kulay pula ang mga iyon. Ang kanyang mga labi ay biglang nagpakawala ng nakakakilabot ng ngiti. Bigla niya akong hinawakan sa may balikat. Madiin na halos mabaklas na ang aking braso sa sobrang sakit. Dahil sa ginawa niya ay nagpumiglas ako upang makawala. Ngunit imbis na pakawalan niya ako ay nasipat ko na lamang na may lumabas na mga putik mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga ngiti ay napalitan ng mga halakhak. Takot na takot ako ng mga sandaling iyon. Nang lingunin ko si Manang Warla ay batid kong nakaramdam din siya ng takot sa babae. Maya-maya'y biglang humaba ang dila ng babae na sa tansya ko po ay isang dangkal ang haba nun at dinilaan ako sa magkabilang pisngi habang nakahawak pa rin sa balikat ko. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko na maipaliwanag ang takot na biglang lumukob sa buo kong katawan. Kahit na naaamoy ko ang nakakasulasok na amoy ng kanyang bibig ay wala po akong nagawa para makawala sa kanyang pagkakahawak. Mabuti na lamang at naglaas loob si Manang Warla na hagisan siya ng isang pinggan na nagpagulat sa kanya. "Umalis ka rito!" sigaw ni Manang Warla. Nang marinig ng babae si Manang Warla ay nilapitan niya ito at pinaikot-ikutan ng makailang beses. Hanggang sa lumabas na siya ng kainan at bumalik sa kanilang pwesto. "Manang Warla, aswang po ang babaeng iyon," ang sabi ko nang nilapitan ako ni Manang Warla para yakapin. Tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Sinabi ko rin sa kanya na baka ang babaeng iyon ang nakita nung bata na nag-akusa sa kanyang aswang. Ngunit ang sabi ni Manang Warla ay huwag ko daw ipagsabi sa iba na aswang ang babaeng iyon dahil baka mapahamak daw ako at isa pa daw ay hindi naman pinaniniwalaan ng mga pulisya na mayroon ng aswang. At dagdag pa nga niya, baka daw kami pa ang makulong kung magkakalat kami ng mga balitang walang ebidensya. Nang hapong iyon, hindi na ako sinundo ng ama ko dahil may importante siyang lakad. Kaya naman, nang matapos po naming mag-usap ni Manang Warla, ay gumayak na po ako pauwi. Habang binabagtas ko ang daan pauwi sa amin, ramdam na ramdam kong may nakasunod sa akin. Rinig ko rin ang mga yabag ng mga paa nito. Kapag nililingon ko naman, ay wala naman akong nakikitang taong sumusunod. Hanggang sa ang mga lakad ko ay naging takbo na. Ngunit pagdating ko sa isang puno ay humangin ng malakas at bigla na lamang lumitaw sa harapan ko ang babaeng aswang. Nanlilisik ang kanyang mapupulang mga mata habang nakamasid na nakatitig ito sa akin. Napadapo naman ang paningin ko sa kanyang mga kuko at nasipat kong mahahaba at matutulis ang mga iyon. Amoy putik ang kanyang buong katawan. Dahil sa matinding takot ay nanginig ng sobra ang mga tuhod ko. Akala ko ay kakainin na ako ng aswang o di kaya ay lalapain dahil sa bangis ng kanyang mga titig. Ngunit nagulat na lamang po ako nang nakita kong nataranta itong lumayo sa akin matapos nang lumapit siya ng husto sa akin. Yung bang gahibla na lamang ang pagitan namin, Kuya Bari? Tila ba parang napaso siya nang napadikit ang kanyang balat sa akin. Sa kanyang paglayo ay nagtatakbo na ako. Pagdating ko po sa bahay
ay nanginginig akong nagkwento sa mga magulang ko patungkol sa mga naganap at sabi ni Lolo ay mukhang kailangan na niyang bigyan ng leksyon ang naturang aswang. At nung gabi ding iyon ay umalis ng bahay sina Lolo at ang aking ama para magtungo sa bahay ng aswang. Nang dumating daw sina Lolo at ang ama ko sa bahay ng nilalang, hindi nila inaasahan ang hindi kanais-nais na pangyayari. Pagkabukas daw ng pintuan, tila kakaiba ang hitsura ng buong bahay. Madilim at misteryoso ang paligid. Pumasok daw sila sa loob at bigla na lamang silang sinalubong ng isang nakakasulasok na amoy, katulad daw ng naamoy kong babae na aswang noon. Sa gitna ng katahimikan, bigla raw may narinig sina Lolo at ama ko mula sa loob ng bahay na iyon. May tumatawag daw sa kanila na tila boses ng babae na humihingi ng tulong. Tila pamilyar daw ang boses ng babaeng iyon at sila'y mabilisang pumasok sa kwarto. Napagtanto nila na si Manang Warla ang naroroon at tila ba inaatake ng isang puwersa ng aswang na di nila kayang atakihin. Kitang-kita nila na inaatake si Manang Warla at unti-unti na itong nawawalan ng lakas. Narinig namang ito ang isang nakakatakot na sigaw na parang galing sa ilalim daw ng kama. Hindi nila inaasahan na mayroong isang buong pamilya ng aswang na nakakubli sa ilalim ng kama. Sobrang takot at pagkabahala daw ang naramdaman nila. Hindi nila alam kung papaano nila malalabanan ang mga ito. Sobrang dami daw. Nag-isip ang aking lolo at inilabas niya ang isang bote na puno ng asin at biglang isinaboy ito sa mga nilalang na nasa ilalim ng kama. Naghiyawan daw ang mga ito at nung nagkaroon daw ng pagkakataon, hinatak na nila si Manang Warla papalayo at inilabas kaagad sa bahay ng mga nilalang. Punong-puno daw ng sugat si Manang Warla at tumatagas ang kanyang dugo sa buong katawan. Imbis na dalhin daw siya sa kanyang bahay, ay idiniretso na nila sa pinakamalapit na ospital. Matapos nilang dalhin si Manang Warla, ay agad nilang ipinaalam sa mga kabarangay nila patungkol sa mga nangyari. Lahat naman ay nabahala at natakot para sa kanilang kaligtasan. Kinabukasan, bigla na lang naglaho ang mga aswang sa lugar na iyon. Subalit, kasabay sa paglaho ng mga bagong dayo ay hindi maipaliwanag kung bakit bigla ring nawala si Manang Warla doon sa ospital. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, ang kwento ng kakaibang mga pangyayari ay nanatiling misteryo na lamang at hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Ngunit sa kabila po ng nakakatakot na mga kaganapan, nagpatuloy lang ang aming mga buhay. Ako naman, Kuya Bari, nang makagraduate na sa elementarya, ay bumalik na uli ang aming pamilya sa Visayas. At magpahanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin ang alaala ko sa kaganapan noong minsan ay bumili ako ng luto ng mga aswang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. More power po at salamat po ng marami kung sakaling mapiling maitampok itong aking kwento sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Carlos. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. I-share ko lang po sana ang kwentong tungkol sa aswang. Marami na rin po akong naging karanasan sa aswang. Ngunit itong aking naging karanasan po ay hindi ko malilimutan. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Tisoy. Simulan na po natin ang kwento.
Ang mga tao sa aming lugar ay mahilig po sa pakikipag-inuman. May okasyon man o wala. Ang mga binata ay mahilig sa mga alkohol na inumin, ngunit ang iba sa amin ay tuba lamang ang iniinom dahil iyon ang kanilang nakasanayan. May mga pagkakataon, Kuya Bari, na may mga dayong nagbebenta ng tuba, kung kaya minsan ay bumibili ang mga ito kahit hindi pa nila kakilala ang nagbebenta. Hindi na kasi nila naiisip ang mga paniniwala ng mga matatanda na maaari ring mapahamak kapag nagkataong may mga lahing aswang ang nagbenta nito. Posible rin po kasi yun, ayon sa namayapa kong lolo, kung kaya't dapat ring mag-ingat sa pamimili. Malalaman naman daw kung aswang ang may dala nito kung lalagyan ito ng bawang at kapag ito ay hindi bumula. Dahil sa tumarak sa isip ko ang paniniwalang iyon, ay madalas kong gawing iyon kapag binibigyan ako ng tuba ng mga tao sa amin para makasigurado na rin ako. Mahirap na ang mapahamak, lalo na at ako lamang ang inaasahan ng aking pamilya. Isang beses, pauwi na ako ng aming bahay galing sa aking trabaho nang harangan ako ni Mang Kaloy. Kilala itong tirador ng tuba dahil kaya nitong makaubos ng higit sa 3 galon ng tuba kahit siya lamang mag-isa. Mahilig rin itong bumili ng tuba sa mga taong nagbebenta at napapadpad sa aming lugar kahit hindi niya ito kilala. "Tisoy, isang baso muna ng tuba bago ka umuwi ng bahay niyo." Nakangiting wika nito, sabay abot sa akin ang isang baso na may lamang kalahating tuba. Wala na akong nagawa, Kuya Bari, kung hindi kunin iyon kay Mang Kaloy. "Mang Kaloy, meron ka ba diyang bawang? Kahit isang piraso lang po sana." Nahihiyang sabi ko pa. Napailing man ay wala nang nagawa si Mang Kaloy kung hindi bigyan ako ng isang pirasong bawang. Naku, si Tisoy talaga Pinaglipasan na ng panahon ang paniniwalang yan. Subalit naniniwala ka pa rin? Hindi totoo ang mga bagay na iyan, Tisoy. Ano ka ba? At saka isa pa, hindi ko naman binili ang tuba na yan dahil ibinigay lamang yan ng kaibigan ko sa kabilang baryo. Alanganing napangiti naman ako dahil sa sinabi ni Mang Kaloy. Naninigurado lang po ako, Mang Kaloy. Mahirap na po kapag, alam mo na, pag nabiktima. Tugon ko naman, sabay lagay ng bawang sa basong hawak ko. Naghintay pa ako ng ilang segundo at nang nakita kong bumula ito ay nakampante ako. Pagkatapos kong inumin yun ay nagpasalamat at nagpaalam na ako kay Mang Kaloy. Nang sumunod na mga araw ay nagkaroon ng pagdiriwang sa aming lugar. Kaarawan kasi ng apo ni Mang Kaloy, kung kaya maraming taong taga-amin ang pumunta sa bahay nila. May inuman ding naganap noon, kung kaya maraming inuming may alkohol at tuba ang binili ni Mang Kaloy. Kasama ko namang pumunta kina Mang Kaloy ang aking asawa at 2 anak. Nakisali rin ako sa inuman dahil pumayag ang aking asawa dahil wala naman daw akong trabaho kinabukasan. Mga bandang 6:00 ng gabi noong nangyari ang lahat nang may dumaang dayo
na nagbebenta ng tuba. Malapit na rin kasing maubos ang nabiling tuba ni Mang Kaloy kung kaya nagpasya itong bumili ng ilang galon sa dayong nagbebenta. Inanyayahan pa nga ni Mang Kaloy ang dayo na maghapunan, ngunit ito'y tumanggi. Sa harap kasi namin nag-uusap sina Mang Kaloy at ang dayo, kung kaya't kita namin ang bawat galaw nila. Tila nagmamadali pang makaalis ang dayo, kung kaya pinatyagan ko ito. Hindi pa naman ako lasing ng mga oras na iyon dahil ilang baso pa lang naman ang nainom ko, Kuya Bari. Hindi rin kasi ito makatingin ng diretso sa akin at maging kay Mang Kaloy. Nang mag-abutan sila ng tuba at pera ay nakayuko ang lalaki, kung kaya kinutuban ako. May mali sa kanya. Nang makapagbayad na si Mang Kaloy ay kaagad itong umalis. Sinundan ko naman ito ng tingin at ilang hakbang pa lang ang nagagawa nito ay napalingon ito sa amin at napangisi na animoy nagtagumpay siya sa kanyang plano. Mang Kaloy, mukhang may hindi tama sa lalaking iyon ah. Napatingin kami sa isang kasamahan naming nagsalita. Nagkibit balikat naman si Mang Kaloy at biglang binuksan ang galong tubang binili nito. Dahil doon ay umalma ako dahil hindi talaga maganda ang kutob ko, Kuya Bari, sa dayong iyon, lalo na sa pamamaraan ng pagngisi nito. Mang Kaloy, teka muna, bawang po muna para sigurado tayong ligtas yang nabili niyong tuba. Suwestyon ko naman na agad nitong sinang-ayunan. Pumasok si Mang Kaloy sa bahay nito at kumuha ng bawang at pagbalik nito ay isinagawa na namin ang paghuhulog ng bawang sa bawat galon ng tubang nabili nito. Nang matapos ay naghintay pa kami ng ilang segundo at nang hindi ito bumula ay napamura lamang ako. Mang Kaloy, itapon niyo na lamang yung tuba na yan. Aswang po ang nagbenta ng tubang yan sa inyo. Bulalas ko kung kaya napatingin sila sa akin. Hindi po bumula ang tubang binenta niya. At ayon po kasi sa lolo ko, kapag ganoon ay aswang ang may dala nito. Dahil sa nangyari ay sinunod naman ni Mang Kaloy ang sinabi ko para rin sa kaligtasan ng lahat. Nagsitayuan na rin ang mga kasamahan namin sa inuman at sinundan ang naging daan ng lalaking pinagbilhan ni Mang Kaloy. Sumunod rin ako sa kanila at binaybay namin ang daan hanggang sa hindi kalayuan sa amin ay nakita namin ang lalaking iyon. Nakatayo lamang siya na tila ba naghihintay sa amin. Napapamura pa ang ilan sa mga kasama ko at nagsisitakbuhan ang mga ito upang habulin ang lalaki. Dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan, ay nakita namin itong mabilis ding tumakbo habang hinahabol. Ngunit hindi namin ito maabot dahil sa sobra ang bilis ng takbo nito kaysa sa amin. Ilang sandali pa ay hindi na namin ito nakita dahil nawala na lamang ito sa isang madilim na parte ng aming lugar. Wala na kaming magawa kung hindi ang bumalik sa bahay nila Mang Kaloy at ipagpatuloy ang aming inuman. Hindi rin namin naiwasan noon ang pagkwentuhan ang lalaki at ang mga bagay tungkol sa aswang. Laking pasasalamat naman ni Mang Kaloy sa akin dahil sa ginawa naming iyon ay nailayo kami sa kapahamakan. Dahil doon ay naniwala na rin sa akin si Mang Kaloy.
Sinabi pa nito sa tuwing bibili siya ng tuba sa hindi niya kilala ay gagawin niya rin ang bagay na madalas kong gawin. Ang lagyan ito ng isang bawang. Matutukoy na kung aswang o hindi ba ang nabilhan nito. Matapos ang pakikipag-inuman ay nagpasya kami ng aking asawa na umuwi na sa aming bahay. Habang nasa daan kami ay nakakarinig kami ng paghuni ng tiktik na animoy sumusunod sa amin. Hanggang sa makarating kami sa aming bahay ay hindi pa rin kami tinatantanan ng aswang, kung kaya inihanda ko ang aking mga gagamitin kung sakali. Pinapasok ko ang aking mag-ina sa loob ng aming silid at lumabas ako ng aming bahay. "Huwag mo akong subukan. Nagagalit ka dahil nabuking ang pagiging aswang mo? Huwag na huwag kang babalik dito. Natatandaan ko ang mukha mo. Kapag nakita pa kitang bumalik sa lugar nito, hindi ako magdadalawang isip na patayin kang aswang ka." Pasigaw ko sa labas ng aming bahay. Ilang sandali pa ay biglang tumigil ang paghuni ng tiktik sa aming paligid. Dahil sa nangyari ng araw na iyon, natuto ang mga tao sa amin. Ginagawa na rin nila ang madalas kong ginagawa sa tuwing may magbibigay o may nabibili silang tuba mula sa mga dayong hindi nila kilala. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sa mga taong mahilig makipag-inuman riyan ng tuba sa iba, subukan nyo rin po. Wala namang mawawala kapag ganoon. Mahalay nyo, dahil dito ay madidiskubre nyo rin kung tao o aswang ang nagbenta o nagbigay sa inyo ng ganoong inumin. Maraming salamat po. Gumagalang, Tisoy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.